Today we will discuss or we will realign our, sabihin nyo nga, thoughts. Okay, ang topic natin, realign your mind. No? Pwedeng mind or pwedeng thoughts, yung ano yung ating, dapat yung ating pong, hindi lang puso ang ina-align, dapat ang ina-align din po natin yung ating pag-iisip. Bakit? Alam niyo ba na number one target ng demonyo ay ang ating puso at ang ating isip? Amen po ba? Yan ang gusto niyang sirain kasi pag nasira ng demonyo ang puso at ang yung isip, diyan tayo nagkakaproblema. Diba? Kaya nga minsan pag ang tao, tignan mo, diba? Pag namamatay ang tao pag sira na ang puso. Diba? Nasisira ang buhay ng tao, especially kapag sira na ang kanyang isip. Hindi na ayos ang laman o takbo ng kanyang iniisip. Tignan mo nga yung katabi mo. Yan, maayos pa ba ang isipan niyan? Baka mamaya may kausap na yan, ha? O, di ba? Kung ano-ano na gagawin niya, baka umaakit na ng poste yan. Okay? So, ang tanong ganito, Pastor, mahalaga ang puso, mahalaga ang isip. So, ang tanong, sino ba dapat ang masunod? Ang puso o ang isip? Pakita mo nga yung naglalaban na yan. Sino ang dapat mapanaig? Ang puso o ang isip? Ano ba talaga nangyayari dyan, Lord? Ano ba to, Lord? Sabi mo, last time, puso mahalaga. Sabi mo ngayon, isip. Ano ba talaga? Sino ba dapat ang mauna dyan? O ang dapat manaig? Ang puso o ang isip? Sagot. Puso. Pinagsama, ano? Diba? You know what? Wala pong direktang sagot po dyan. Kasi the inner life is our heart. Pero yung heart cannot be function kung hindi yung gagana or magpoproseso sa isip. So actually, ang description po ng Bible, pagdating po sa buhay or decision making, dalawa po yan. Minsan, it works simultaneously. Sabay po nagproproseso yan, ang puso at ang isip. Isa lang po yan, ikaw pa rin yan. So the heart is the real you. The heart is your character. Yan ang character mo eh. Kung mababingan nila kung ikaw ay mabuting tao ka. Diba? Nakikita sa character mo kung sino ka talaga. Pero, the mind is the one who process. Yung isip mo, hindi yung brain, at yung siyempre nagpa-function na as your thoughts and your mind, siya yung nagproproseso para ikaw ay maayos na makapag-desisyon. Tama? Kasi yung puso mo, maaring eto, tinitibok ng puso mo, pero bago, tibok lang naman yan eh. Pero ang nagproproseso pa rin po niyan, ay ang ninyong isip. May kausap ba ako? The mind is responsible for our logic, for our analysis, and our reasoning. Nagre-reason, nagproproseso ang mind, but the heart governs yung ating pong totoong damdamin, yung ating pong feelings, yung ating pong ikaw. So it works hand in hand. So simultaneously, isa lang talaga siya. The heart and the mind, pero meron siyang command kung paano natin, may command ang Bible or anong gagawin natin para ma-realign yung ating pong pag-iisip. May utos para sa isip, may utos si Lord na gagawin natin para sa puso. But ngayon, pag-uusapan natin ang ating pong mind or thoughts. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform to this world. Huwag tayong umayong sa takbo ng mundong ito, but be transformed. Ano raw? Paano tayo magta-transform? By renewal of your mind. Dapat mapalitan o mabago ang takbo ng ating isip. Hindi tayo mag-conform. Hindi tayo sumang-ayon sa galaw ng mundo, kundi ang utak natin, yung pag-iisip natin, matransform by the renewing of our mind. By that, testing you may discern what is the will of God, what is good, what is acceptable, and what is perfect. Tama? So hindi natin madidiscern kung anong tama, kung anong plano ng Diyos, kung hindi raw tayo magbabago ng pag-iisip. Amen? So lahat tayo may pag-iisip, may sarili tayong pag-iisip. Kaya lang ang tanong, anong pag-iisip meron ka ba?
Ang isip ba natin ay parang mundo? O ang isip natin ay katulad ng pag-iisip ng sa Diyos or kay Kristo? May kausap ako. Anong pag-iisip ang nilalakaran mo ngayon? Pag-iisip ng mundo? Katulad nila? O katulad ng kay Kristo? You know what? God is more concerned on changing your mind than changing your heart. Pakita mo nga, ganda. God is more concerned on changing your mind than changing your circumstance. Totoo po ba yan? Mas gusto ng Diyos, mas concerned si God na mabago yung mind mo kaysa mabago yung sitwasyon mo. Kasi tayo madalas, Lord, baguhin mo yung sitwasyon ko. Walang masama na gawin natin yon. Pero si God, priority niya, ang concern niya talaga, hindi yung sitwasyon mo. Hindi laging magic. Okay, yumaman ka na. Okay, magkaroon ka ng magandang asawa. Hindi ganun. Minsan madalas si Lord, ang concern niya, hindi yung sitwasyon mo mabago eh. Mabago mo na yung mindset mo kasi pag nabago ang mindset mo, susunod babaguhin yung sitwasyon mo. Amen. So bakit mahalaga that we should manage our mind? Bakit kailangan na i-control, i-manage natin at i-realign po natin yung ating pong mga thoughts? Magbibigay lang po ng 3. Ilan? 3. Number 1, bakit kailangan natin i-manage ang isip natin? Because our thoughts or your thoughts or my thoughts control my life. Yung iniisip mo, siya yung magko-control ng buhay mo talaga. Kaya anong laman ng isip mo? Kasi kung anong laman ng isip mo, yun ang gagawin mo. Inisip mo bang mag-church? Gagawin mo yun kasi inisip mo yun eh. Kung inisip mo hindi mag-church, gagawin mo rin yung kasi yun ang inisip mo. So, ibig sabihin, if you don't think it, sabi dyan, you don't do it. Kapag hindi mo naisip, pag hindi mo inisip, hindi mo siya gagawin. Are you with me? Meron ba kayo rito, hindi nyo inisip pero ginagawa mo? Diba? Pagtulog ka, pwede pagtulog, lang yon, yung dala po ng mga muscle mo, pero yung gagawin mo isang bagay, aabutin ko yon. Hindi mo pwedeng abutin ng isang bagay kung hindi mo muna inisip. Lahat ng ginagawa po natin, nagproproseso sa ating isip. Maaaring meron mga suggestions, may naririnig tayong tinig, pero ikaw ang magsasakatuparan kasi sinunod mo yung nasa isip mo. Diba? If you don't think it, you don't do it. Hanggat hindi sumasagi sa isipan mo, hindi mo siya gagawin. Are you with me? Ang hirap gawin yung isang bagay na hindi sumasagi sa isip mo. Ano ka, robot? Diba? Parang may nagko-control sa'yo at ang nagko-control po sa atin, sarili mo, ikaw mismo. Tama? Hanggat hindi sumasagi sa isip mo, hindi mo siya magagawa. Kaya nga yung mga bata, yung mga minor na edad, mga musmus pa lang, di ba't hindi po natin sila pinapayagan manood ng kung ano-ano sa TV? Hindi natin sila pinapayagan manood ng Peppa Pig. Bagamat cartoons po yun, pero alam naman natin tayo na may edad. Minsan may mga masasamang wordings doon, may masasamang attitude na ginagawa yung mga character po doon na hindi angkop na mapanood ng mga bata. Kasi what they know, what they think, soon they will adapt. They will copy. Minsan yung di nila alam, naku-curious patuloy. Later on, nakukurap. Kaya nga tayo mga magulang, di ba meron tayong rated PG. Ano yun? Paano yung PG? Patay gutom. Parental guidance. Di ba? Hindi patay gutom yun. Rated PG, hindi rated patay gutom. Hindi parental guidance. Ibig sabihin, itong pinapanood ng mga bata, kailangan ng patnubay o gabay ng magulang. Tama? You can't be controlled on the things you do not know. Are you with me? Hindi ka makokontrol ng mga bagay na hindi mo alam. Kaya nga mabuti sa mga bata na minsan hindi agad nating kinukwento. Wala pa sa edad. Anak, alam mo ba yung sex? Diba? Hindi natin kinukwento yan. Kasi pag nalaman ng bata yan, at naituro pa ng mga napapanood sa TV, yung curiosity niyang bukas. And you can't be controlled on the things you do not know. Drugs, sex, at marami pang iba
na dapat hindi mo na binabanggit sa bata, sa minor de edad. May kausap ako. Because if you don't think it, you won't do it. May kausap. Kaya dapat hayaan natin maging pure, maging matino ang pag-iisip natin. Kasi the more na toxic ang lalabas dyan, soon makukurious ka dyan, the more corrupt. Diba? Uy, ano itong sugal na to? Paano gumamit nito? Diba? Yung mga nagdodroga, hindi yan magdodroga hanggat walang nagkwento dyan. Hanggat walang napapanood dyan sa barkada niya. Diba? You will not be controlled or bandaged on the things you do not think of. May kausap. Kaya nga, sabi ng Bible, be careful how you think. Proverbs 4:23, be careful how you think. Why? Because your life is shaped by your thoughts. Anong ibig sabihin niyan? Diba? Kung ano laman ang isip mo, yun ang magiging ikaw. Yun ang magiging buhay mo. Ano laman ang isip nyo ngayon? Kasi kung ano laman ang isip niyan, is it pure? Is it lust? Or ano ba? Kung ano laman ang isip mo, yun ang magtutulak sa mga bagay na ginagawa mo o gagawin mo pa. Diba? Ano kayang isip ni Pastor Joseph? Mukhang pagkain na. Diba? O isip, pera to. Diba? Career, love life, doon ka nakapokus. Kasi yung lagi laman ng isip mo. May kausap. Your life is shaped by what you thought. Amen. Kaya kung tayo po, madalas, mga magulang, sinasabi mo yung mga bata, hayop ka, wala kang kwenta. Diba? You are worthless, you are nobody, you are a loser. Loser. Diba? Kung anong pumapasok sa isipan nila, soon, magiging ganun sila. Sabi ng nanay ko, wala raw akong kwenta. B.O. daw ako, eng daw ako. Kung laging ganun ang maririnig ng mga bata sa ating mga magulang, huwag tayong magtaka. Ang hina-hina ng utak mo. Mahina utak ko, sabi ni mama, mahina utak ko. So, ganun nga magiging bata. Kung magko-correct po tayo, please, mga magulang, correct in a positive way. Ano ka ba? Ang eng-eng mo naman. Diba, anak, ganito gawin mo. Ito ang tama. Huwag mo na sabing, eng-eng ka. Huwag na puro negative thoughts. Kasi hindi natin alam, yung negative thoughts na yon, nababaon yon ng ating mga anak. Kaya iwas-iwasan, as much as possible, huwag na natin banggitin ang mga negative. Gawin mong positive. Naiinis ka na, pero command it positively. May kausap. Amen? So your thoughts, sabi natin yan, your thoughts control your life. Kung anong takbo ng isip mo, yan ang magko-control or maggigiya ng buhay mo. Kung ang mindset mo, hindi naman, alimbawa, dito sa simbahan, ang laman ng utak mo, pagdating sa pagbibigay, hindi naman inutos ng Diyos ang mag-tithing eh. Hindi na ano yan. Hindi ako naniniwala dyan sa tithing na yan. Kung yun ang isip mo, anong gagawin mo? Hindi ka magbibigay, hindi ka magtatites kasi yun ang mindset mo eh. Wala sa Bible niyan. Obsolete na yan, paso na yan. Diba? Nag-stick ka, nag-stuck ka sa ganong mindset. Pero meron naman ibang explanation, pero close-minded ka na roon. So, kung anong nasa isip mo, yun ang magiging buhay mo. May kausap. Kung ang mindset natin okay lang hindi mag-church, basta importante, nasa isip ko si Lord. Ganun ba yun? So kung ganun ang mindset mo, hindi ka na talaga mag-church. Kasi ang mindset mo, basta ang nasa isip ko, si Lord. Diba? Kaya mas pipiliin mo pang maglaba kaysa magsabat. Tama? I know yung iba nga rito, namatayan kayo eh. Nagluluksa kayo ang iba po rito. Pero you choose a little time na sumamba pa rin. Diba? Mama, balikan mo na lang yung patay. Mamaya, hindi naman mabubuhay yun pag bumalik na ako eh. Diba? Diba? Hindi ko sinabing i-prioritize nyo. It's your choice. Kaya lang nakikita natin kung anong priority natin with what you do. May kausap. Pinili mo pa na mag-attend kaysa maglaba. Tama? Pinili mo ang mag-attend kaysa maglibing ng patay. You know what?
ang mundo po, ang gusto ng mundo, i-conform tayo. Pero ang gusto ni Lord, ang gusto ng salita ng Diyos, i-transform tayo. Hindi tayo i-conform. Pag sinabing i-transform, iwawangis niya tayo sa kung anong gusto niya, hindi sa kung anong gusto ng mundo. Tandaan po natin, magkaiba ang galaw ng mundo sa galaw ng salita ng Diyos. Huwag niyo sinabi, lahat naman sila ganito ginagawa. Hindi po majority ay tama. May kausap ba ako? Hindi porket marami sila, yun na ang tamang gawin. We have our standards, we have our principle, we have our Bible. Hindi porket marami ang sumusuway, yun na ang tama. Kasi ang gusto ni Lord, i-transform ka, hindi i-conform. May kausap. Amen. Piliin natin kung sino po magdidikta sa atin. Ang mundo ba o ang salita ng Diyos? Kaya nga kung ang mindset po natin, ang pag-iisip natin ay polluted. Sabihin nyo nga polluted. Alam niyo yung polluted? Kahit anong gawin mo dyan, kung polluted yan, polluted yan. Kaya nga minsan kahit anong sabihin mong maganda, kahit anong ituro natin na maganda sa salita ng Diyos, pero once our mind is polluted, hindi mo tatanggapin yun as maganda. Ay, pangit yan. Bakit? Meron kang polluted mind. Yung lagi kang nega, maganda na yung ginagawa, maganda na yung sinabi, pero if you have a polluted mind, you would not take it as good. You will always take it as negative. Halimbawa, galit sa akin si Pastor Joseph. Lagi na lang si Pastor Joseph example, no? Di ba? Pag nagsabi ako ng maganda sa harap niya, nag-post ako, ay pangit. Pangit, di ba? Bakit? Kasi sino nagsabi? Eh, si ano yung nagsabi niya. So, ibig sabihin, we have a polluted mind. Actually, it's not just the mind who's polluted, but it also our heart is polluted. So, dapat yung ganong mindset, we should realign. May kausap ako. Diba? Nagpapabago tayo, nagpapakorek tayo, nagpapatransform. Hindi nagpapakonform sa circumstance at sitwasyon, kundi kung ano yung gusto ng Panginoon. May kausap. Kaya nga eto na, no? Maging ang salita ng Diyos para sa iba ay hindi tinatanggap ng tao. Bakit? Salita na ng Diyos, galing mismo sa Diyos, pero ba't ayaw tanggapin? Why? Because those people were, sabi nyo nga, blinded. Hindi lang isang mata ang blinded, kundi dalawang mata. Ang hirap nun. Tama? Blinded ka na. Sabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 4, verse 4, the God of this age, the God, di ba, yung small letter G, ibig sabihin si Satan, the God of this world, this age, has blinded, ano raw na blind? Mata ba? Ang alam ko, nabubulag ang mata lang eh. Pero dito, ang lupet. Hindi lang pala ang mata ang pwede mabulag, kundi ang ating pag-iisip. The God of this age blinded the mind of the unbelievers so that they cannot see the light. Ito na yung liwanag ng mabuting salita ng Diyos. Dinisplay na sa glory ni Kristo, sa pagkatao ni Kristo, ang image of God, pero hindi mo pa rin tinatanggap. Why? Polluted. Hindi ka lang polluted. You are blinded. Ang hirap nun. Pag blinded ka sa tingin mo, makakapunta ka sa gusto mong puntahan. Diba? Una habang mo pa lang, baka bagsak ka na, lubog ka na. Bakit? Blinded tayo eh. At ayun ang gusto ng demonyo. Ang gusto ng demonyo, bulagin hindi ang ating mata, kundi bulagin ang ating pag-iisip. May kausap pa ba ako? Ang saklap nun, no, hindi mata ang bulag, kundi pag-iisip. Are you with me? So your thoughts will control our life. Pangalawa, bakit mahalaga na i-manage ang isip? Because our mind or my mind is the battleground for sin. Sabihin nyo nga, battleground. Yeah. Alam niyo ba ang talagang digmaan? Ang digmaan nagsisimula hindi sa aktual na laban. Ang digmaan nagsisimula pa lang the moment na pinag-iisipan mo na. Kaya nga may kanta eh. Pinag-isipan mo ba? Anong kanta yun? Di ba? Nakalimutan yung chorus? Bahala kayo. Di ba? Diba? Meron ng sinaing pinag-isipan mo ba? Nakalimutan ko na.
Okay, you know what? Ang battleground, ang labanan, nagsisimula saan? Sa isip, hindi sa puso Kasi ang nagproproseso yung isip. Pinoproseso yan at yung puso mo nakikialam yan. Pag hindi yan na-balance, kaya ang problema ng iba, hindi na proseso ng tama, ang sinusunod lahat yung puso. Ito, gusto mo, teka lang, ano ba ang tama? Ano ba ang tamang gawin dyan? Iproseso mo muna. You know what? Lahat po ng temptations, sabihin nyo nga lahat. All temptations always come first in the mind. Hindi ka kaagad matutokso magkakasala ka hanggat hindi pa yan na proseso ng isip. Kaya ka merong last, kaya ka natukso, kaya ka bumigay. Diba? Either bumigay ka sa pita ng laman, bumigay ka sa inggit, bumigay ka sa galit, diba? Bumigay ka sa takot. Bago ka bumigay doon, proseso muna yan ng isip mo. Tama? Ba't ka natakot? Takot yung isip mo Na-overcome ng fear ng mga pinapanood mong horror sa Netflix. Kaya hindi ka makapag-CR mag-isa. Tama? Kaya lagi kang galit. Diba? Doon pa lang natalo ka na Yung temptation, bumigay ka because hindi mo na proseso ng tama. And if we learn to manage our thoughts, we can learn to manage our life. Ano mang temptations ang dumaan sa atin. Ano man, lahat yon. As long as na-control mo, na-manage mo na maayos ang isip mo, kaya natin yan. Are you with me? Romans chapter 7, verse 22 to 23. Sabi ni Paul, ano nangyayari? For I delight in the law of God, yung kautusan ng Diyos, in my inner being. But I see in my members another law. Diba sa ating katawan, meron pang isa pang batas. Anong batas to? The law, waging war against the law of my mind. Are you with me? Ibig sabihin, meron pang isang batas na nakikipagdigma saan daw? Sa ating isip. In making me captive to the law of sin that dwells in my members. So, ang sinasabi po ng verse niya, sinasabi ni Paul kung bakit yung context, bakit may mga bagay na gusto yung gawin, hindi niya kaagad magawa because there is a war. May digmaan. Amen? So kapag tayo, hindi natin alam kung paano tayo makikipagdigma. Kaya nga gusto ko ating kayo ng convergence sa Friday because ang topic po doon is conflicts and warfare. Paano tayo makikipagdigma ng maayos, ng tama bilang mga Kristiyano? How can we engage? Paano tayo mag-engage doon? So dapat alam natin kung paano tayo mananalo. Kasi ang digmaan, hindi sa pisikal, sa isip. May kausap ako. Ang digmaan ay nangyayari sa isip at ang gusto ng demonyo, doon pa lang, talunin na tayo. Kontrolin na tayo. Amen? So whatever gets attention, your attention, whatever gets our attention, gets us. So dapat, doon pa lang sa ating pag-iisip, alam ko na yan. Papunta ka pa lang, dapat maging magulang tayo. Pabalik na ako. Pero kung tayo, we are not aware of the schemes or tactics of the enemy, automatic bibigay tayo sa temptation. So hindi ko alam yan. Bumibigay tayo. Parang sinabi ni Satanas kay ng ahas kay Eva, kumain ka ng apple. Pag kinagat mo yan, magiging kawangis mo, katulad mo ang Diyos. At hindi ka mamamatay, pero warning ni God, mamamatay kayo pag kinain mo to. Ama? So, ibig sabihin, what gets your attention, gets you. Bumigay ka Yung pag-iisip mo, bumigay. Amen? So, kung ang mindset mo ay kinikondisyon ng demonyo, diba? Marami siyang kinikondisyon sa atin Marami siyang binubulong. Huwag ka nang umattend ng church kasi sa simbahan. Maraming, hindi ka safe dyan. Hindi magandang umattend dyan. Pag doon pa lang natalo na tayo, tapos ka na, sinukuan mo na. Ganun ba ang Lord? Ganun ba ang simbahan? Though church are not perfect people. Pero it doesn't mean, pag merong isang imperfect people na na-open ka, alis na ako sa simbahan kasi itong tao na to Siya lang ba yung church? Diba? Ibig sabihin,
dapat maproseso mo ng tama yung nangyayari in the spiritual realm and in the actual. Actually, ang laban hindi lang mas actual sa isip. Amen. Kaya pag bumigay ang mental health mo, hindi kinaya, nag-close mind ka, tapos ka na. May kausap ako. Amen po ba? Mag-ingat po tayo kung sino yung ating pinakikinggan. Kaya ang sabi ng Bible, be discerning. Ma-discern. Diba? Kaya kung ang narinig natin, ang instruction o ang payo o anuman, papalayo sa Diyos, problema yon. Mag-isip ka, be discerning. Ito bang pinag-uutos sa atin, pinapayo sa atin, papalapit sa Diyos o papalayo sa Diyos? Kung kayo, nagtatrabaho kayo, wala pong simbahan ang gusto ay, okay yan, maganda, blessing yan, trabaho yan For how many years nasa trabaho ka, hindi ka rin nag-church? Is that the will of the Lord? Ayun ba ang plano ni God? Di ba ang plano ni just magtrabaho ka at the same time, sumamba ka. May paraan. Kagayan po ni Ate Edith. May work po ng linggo yan. Kaya kung hindi siya pwede ng umaga, doon niya na atin sa Caloocan. Diba? Kaya ngayon, may work ng umaga yan, pero dito umatin. It's her choice. Ano ba yung nilalaban mo? Kung ikaw ba ay papalayo sa Panginoon o papalapit? Amen? Kung iyon ay papalayo, sasabihin ko sa inyo, hindi yun sa Diyos. Papalayo ka Dapat be discerning. Ang ano dapat sa atin, papalapit, hindi papalayo. Amen po ba? May kausap? Number 3, di ba? So, ang battleground saan? Sa isip. Pangatlo, bakit natin kailangan i-manage? Because it is the key to peace and happiness. Sino gusto ng peace? Sino gusto ng happiness? Paano ba yung happiness? Diba? Gusto ko happy ka. Hindi lang si Enrile may sabi nun. Si God. Tama? Gusto ni Lord, mamuhay tayo ng may kapayapaan. Paano mangyayari yon? Kung ayos ang ating pag-iisip. The unmanaged mind leads us to stress. But a managed mind leads us to peace. Sabihin nyo nga, peace. Peace be with you. Diba? Peace be with us. Kapayapaan para sa atin. Ayun ang gusto ni Lord. Romans 8 verse 6. Sabi po dyan, the mind governed by the flesh is death. Kapag tayo ay pinamumunuan daw, ang pag-iisip daw natin, ay nangunguna yung ating laman. Ito ay hahantong sa kamatayan. Pero kung ang pag-iisip mo ay pinangungunahan ng Espiritu, it will give life and peace. Buhay ang binibigay ng maayos na pag-iisip at kapayapaan din ang binibigay ng maayos na pag-iisip. At ayun, walang iba ang nagbibigay ang ating banal na Espiritu. Amen po ba? You know what? Tignan niyo po ako. Alam niyo ba na hindi kayang kontrolin ni Satanas ang isip niyo? Meron na po-possess, pero bago ka bumigay doon, may nangyari before that. Sinuko mo ang buhay mo Nagpaano ka Ibig sabihin, walang sinasapian agad, sinapian agad. Meron tinatawag po tayong strongholds. May ibinigay ka. Meron siyang panghahawakan sa'yo. May kasunduan tayo. Ganito, ganyan. Hindi kayang kontrolin ng demonyo ni Satanas ang isip nyo. At maging ang Diyos ay hindi niya kinokontrol ang pag-iisip nyo. May kausap ako. Maging yung nagsulat ng Bible, hindi yung kinontrol. Amen? Hindi yung kinontrol. Only you can control your thoughts. Tanging ikaw lang. Yung freedom natin, yung free will natin, binigay ng malaya ng Panginoon. And only us, only you, walang iba can control your thoughts. Kahit ang demonyo, kahit ang Diyos, bagamat kaya niya, pero hindi niya ginawa. Amen po ba? Pero ang demonyo, di ba, hindi niya kayang kontrolin, pero ang demonyo kaya niyang mag-suggest. Kapatid, minsan yung suggestion niya, napaka-powerful. Hindi naman alam. Diba?
Sinasuggest niya yung mga bad thoughts, mga nakakatakot na pag-iisip, guilty thoughts, worried thoughts, mga lonely thoughts, malungkot ako, ang lungkot ko naman, kawawa naman ako, mga discouraged thoughts, all of those thoughts, all those negative thoughts are suggestions. Malungkot ka, kawawa ka naman. Mag-alala ka, magbabayad ka ng kuryente, di ba? Di ba wala ka pang pera? O umiyak ka na, kawawa ka naman. Di ba? Magnakaw ka na, gumawa ka na ng masama. All of those are suggestions. At minsan, kapag tayo bumigay sa suggestions ng demonyo, dun tayo natatalo. Oy, tara, hindi na magbibigay ng bigas si pastor, wag na tayong umaten. Diba? Pero sa atin, umatin pa rin. Tayo ang nag-o-control ng ating iniisip. Ang gagawin lang po natin ay pipili. Sabihin nyo nga, pipili. Amen? Pipili lang tayo. Anong pipiliin natin? Eto pong tatlo na to. You can feed your mind, you can free your mind, or you can focus your mind. May kausap pa ako. Yan tatlo na yan ang dapat lang na ginagawa natin. So I would, ang tanong ko ngayon, how can we realign our mind? Paano natin i-realign yung mind natin? Number one, tatlo lang to, yung kaninang sinabi ko lang, para mabilis. I must feed my mind with truth. Sabi nyo nga, truth. Pakainin daw natin yung pag-iisip. Kung gusto natin ma-realign tayo, dapat may kinakain ng utak. Protein shake, hindi protein shake, ha? Protein, hindi lang protein, kundi truth. Amen. Feed your mind with truth. Junk, di ba? Yung junk foods, it could harm our body. Mga junk foods, magkakasakit ka, inom ka ng soft drinks, magkaka-UTI ka, mga canned goods, mga hot dogs, puro hot dogs, cup noodles, lahat ng junk foods, sa totoo lang, it will harm our body. The same is true with our thoughts. Kapag puro junk foods ang pinapapasok mo sa mindset mo, sa utak mo, sa isip mo, di ba? Kaya nga sabi nila, toxic in, toxic out. Garbage in, garbage out. Kung anong pumasok, kung malinis ang pumasok, malinis ang lalabas. Kung madumi ang pumasok dyan, madumi ang lalabas. Kung saan man lalabas yan. Tama? Baka anong tawag doon sa LBM? Yung matinding sakit na pagdudumi? Amoebiasis. Diba? Yeah, kadirs. John chapter 8 verse 32. And you will know the truth, and the truth shall set you free. Diba? Ano na ako? Para pati yung S ko may H na kapampangan. No? You will know the truth, and the truth will set us free. Ang magpapalaya po sa atin yung katotohanan. Dapat ipid natin yung ating mindset ng katotohanan. John 17:17. Sabi ni Lord, sanctify them in the truth. Ano yung truth? Your word is truth. Ang Bible ay truth. Diba? Ang maglilinis sa atin, yung katotohanan, ang magbabago sa atin, magsasanctify sa atin talaga yung truth. Kaya kung puro lies ang papasok dyan, nako, delikado tayo. We must sanctify. Kaya nga sabi, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? Ano ba pinapakain mo dyan sa umaga? Diba? Puro noodles? Dapat pakainin natin ang ating spirito ng katotohanan. At ang tanong, ilang beses ba tayo kumakain sa isang araw? 3? 4? 5? Sino 7? Ako lang. Diba? Yung mga kada merienda. Tapos meron ka pang midnight snack. Diba? Kung gano'n ka kalakas kumain ng physical, dapat gano'n ka rin spiritual. Yung Word of God. May kausap ba ako? Please. You know what? Ito pong pag-attend po natin ng simbahan, I am saying the truth.
kung wala pong magko-correct sa atin, kung hindi tayo tatanggap ng correction, ng rebuke at pagbabago, ano pang correction ang tatanggapin natin? Tama, tayo na nga lang nagkikita-kita. Tapos, ayoko ng truth. This is truth. This would sanctify us. The Word of God would sanctify us. Magpabago tayo sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi tayo makikinig, puro TV na lang panonoodin natin, di ba? Puro atong. Baka talian tayo sa paa, lagi tayo sa sako. Amen? So dapat we must feed our mind with truth. Amen po ba? Pangalawa, we must free our mind from destructive thoughts. Free. Kanina, feed, papasok. Ngayon, eto, free. Free our mind. Alisin natin yung ating mga toxic, mga destructive thoughts. At eto pong mga destructive thoughts, mayroon 3 pinanggagalingan. Ilan? 3, mabilis lang. Una na dyan, yung ating pong old nature. Yung ating pong dating pagkatao. Yung dating Nira. Yung dating Aris. Yung dating Pastor J. Hindi pa siya Pastor J, eto siya dati. Yung dating tayo. Alam nyo ba, na kahit sa buhay po natin ngayon, pasulpot-sulpot ay nakikialam yung ating mga old nature. Kaya nga minsan, nakalaya na ako dyan, ba't ka bumabalik? Kasi merong kang tinatawag na old nature. At yung old nature natin, alam niyo ba na hanggang ngayon, nakikipagdigma pa rin yan. Bagamat na kay Kristo na tayo, sumusundot-sundot pa yan. Ang tawag dyan ay yung mga guerrilla warfare. Malaya ka na, pero susundot-sundotan ka pa niya yung mga tukso mo. Ba't ka pa bumalik sa bisyo? Baka bumalik sa bilyar? Bakit humihit-hit ka pa rin paminsan-minsan pag hindi alam ni pastor, hindi nakatingin? Bakit? Kasi merong guerrilla warfare. Panalo ka na, pero gusto pa nilang dumiskarte sa'yo. Romans chapter 8, verse 5. For those who live according to the flesh, set their minds on the things on the flesh. But those who live according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. In context po niyan, ito yung sinasabi ni Pastor dati, kung sinong pinapakain mo, yun ang lumalakas. Kasi kung ano, yung old nature mo, built-in na yan eh. Hanggat nandito ka pa sa lupa, wala ka pa sa langit, may mga tokso yan. Kaya natutokso ka pa rin. Kaya dapat ipid mo yung spirit mo instead of your flesh. Amen? Wala pong tukso na pangit. Lahat yan maganda. Hindi ka matutokso sa pangit. Ang pangit naman yan. Aayaw ka. Lahat ng temptation sa'yo ni Satan, pleasurable. Ang ganda. Amen po ba? Pangalawa, ano pa? Ano pa ang ginagawa ni Satan na mga destructive thoughts? Si Satan mismo, number 2. Satan cannot force us to do anything. He can just make suggestions. Sabi ko nga kanina, si Satan hindi naman yung lalabas dito na harap sa'yo. Ako si Satan, sundin mo ko. Walang ganon. Pero si Satan, ang taktika niya, ang schemes niya ay suggestion. Ganda yan, no? Pagod ka, di ba? Di ba gabi na? Ano NOP? Mag-ano ka? Magsangri ka? Magtanggol ka? Tapos mag-incognito ka na, malapit na matapos eh. Ano, di ba? Suggestions. Kaya minsan yung suggestion niya, napaka-powerful. O wala ka na magawa, boring ka na. Di ba may cellphone ka? Mag-TikTok ka. Ba? Scroll mo. Oh, yan, ang ganda niyan. Sige, scroll mo pa. I-like mo kaya. Minsan, yung suggestion niya, kakasuggest niya, it become powerful to you. Ayan ang gawa ni Satan. May kausap ako. Hindi mo naman ginagawa, pero nagugulat ka, ba't nandoon ka na? Ang laswa, oh. Ang laswa talaga. Lapit ka naman ng lapit. Lapit ng lapit. Ayun na, nakukuha ko na. Ba't ka lumalayo? Okay? You know what? Sabi nga ni Pastor Joseph yung teaching sa Caloocan, you can keep birds from flying over your head, but you can keep them out from building a nest in your head. Ang demonyo po, ang ginagawa po ni Satan,
Hindi mo mapipigilan ang demonyo, ang diablo, na palipad-lipad sa ulo mo. Tignan niyo yung kapaligiran niyo. Hindi niyo alam na kahit nasa simbahan tayo, ang demonyo, ayun dumapo na kaya Diba? Lipat-lipat lang yan. Pero ang sabi ni Martin Luther, hindi mo mapipigilan ang demonyo palipad-lipad. Kasi ang demonyo, sabi ng Bible, he has the power of the air. Nandyan lang yan, palipad-lipad. Uy, mabaho, hindi naligo, toxic, nanood ng bold, lalapit. Pag nilalangaw na kayo, alam nyo na. Ang bibig niya, kung ano-ano lumalabas, alam nyo na. So, ibig sabihin, hindi natin mapipigilan ng demonyo na palipad-lipad, pero mapipigilan mo siyang mamugad. Tama? Kaya natin siyang, hindi mo siya mapipigilan manukso, pero kaya mo labanan o kontrolin yung tukso. May kausap ako. Sabi ko nga, don't believe everything you think. Huwag mong paniwalaan lahat ng papasok sa isip mo. Hindi porket naisip mo, totoo. Hindi porket naisip mo, yun na Ba't ko naisip? Siguro yun na will ni Lord. Hindi porket naisip mo, will ni Lord. Lahat yan ay suggestions. Either suggestion ni Lord or suggestion ni Satan. Sabi nga dyan, when the devil give us a thought, we call it temptation. But when God give us a thought, we call it inspiration. Amen. Kapag ang demonyo bumubulong, nagsasuggest, temptation yan. Kapag ang Diyos bumubulong din, anak, huwag yan. Inspiration yan. Yun ang kaibahan. Kaya ang tanong lang natin, sinong pakikinggan mo? Ang demonyo ba o ang Diyos? Amen. 2 Corinthians 2, verse 10 to 11. Anyone whom you forgive, I also forgive. Sabi ni Paul, indeed, what I have forgiven, if I have forgiven anything, has been for the sake in the presence of God, so that we would not be outwitted by Satan, for we are not ignorant of his designs. So ang context po nito, in-highlight ko na para maiksi lang. Magpatawad daw kayo. Sabi mo nga, magpatawad ka. Kasi kung hindi ka rin magpapatawad, malalamangan tayo ng demonyo. Amen po ba? Ayan ang trabaho ng demonyo. Uy, nasaktan ka, magalit ka, magtampo ka. Kaya yung galit mo, taon na binilang galit ka pa. Marami na nangyari, yung galit mo nandoon pa rin. Ang sabi ni Paul, kapag ikaw daw hindi magpapatawad, so that we would not be outwitted. Hindi tayo naloloko, hindi tayo nalalamangan ng diablo. Maraming Kristiyano nalalamangan ng diablo because they don't forgive. Magpatawad tayo para hindi tayo malamangan. May kausap ba ako? Pangatlo, ano pa yung toxic na pumapasok sa isip natin? Sabihin nyo nga, the words, values, or system. Yan. The world, yung mundo mismo. Kaya ang offer ng mundo, just do it. Pag naisip mo, gawin mo agad, hindi. Hindi porket pumasok sa isip mo, gawin mo ka. Pati yung obey your thirst. Ayun yung mga suggestion ng TV. Just do it, obey your thirst. Kung anong laman ng puso mo, get out. Diba? Ganun no? Hindi ganun yun. So dapat maging maingat. Be discerning, mga kapatid. Be discerning. Be discerning of Satan. Be discerning of your old self. Be discerning of the word. Ano ba ginagawa ng mundo? Ito po yan. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and what? The pride of life comes not from the Father, but from the Word. Ayan po ang mundo. Yung lust of the flesh, yung lust of the eyes, at yung pride mo. Ayun lang naman ang taktika niya Yan ang taktika ng mundo. Ang ginagawa ng mundo,
Uy, ganda ng magulong. Ang ganda ng side mirror, oh. Bago yung nakakainggit, di ba? So, may pride ka na noon. Pinaghalo-halo mo na. Lust of the flesh, di ba? Kumita ka, bili ka na. Buy more. Lust of the eyes, di ba? Lust of the eyes, lust of the flesh. Kaya minsan, mag-iingat po tayo, mga young people. Hindi lang young people, lahat po tayo. Mag-iingat po tayo, dinadaan natin sa kaibigan, sister, brother, appear blessed. Good. Pero if you extend, depende po, no? Kasi hindi naman tayo Amerikano. Sa mga ibang bansa kasi, ang kanila pong greetings, may yakap, may kiss, babae sa babae, pwede. Pero kung, di ba, opposite sex, meron tayong tinatawag dito na kuryente. Hindi lahat Amerikano ang damdamin. Ang iba po sa atin, bagamat sa kanya walang dating, pero sa isa meron. Yun ang iniingatan natin. May tiwala tayo sa tao, pero sa demonyo, wala. Marami ng kwento, kaya ako siya kinukwento. Marami na ako narinig na testimony at mga counseling, kaya ako siya kinukwento. Yung mga cellphone nyo, 4, SIM card nyo, 3. Luma na yun, di ba? Pero still, baka may ganun pa rin tayo. Iba ang pangalan mo. Tama? Yung mga simple touch na simpleng hawak, simpleng akbay, simpleng kamay, may kuryente po yan. So, hindi po yan dapat ini-expose. May kausap ako. Kung kailangan kayong mag-Muslim kayo, magtakip kayo, di ba? May kausap, hindi ko sinabing, ayun, napaka-old-fashioned ni Pastor, hindi. What I'm saying is, huwag tayong hawak, makikipagbeso-beso sa opposite sex. Pit na ba? Lalo kung mga young people, siguro kung matanda na siguro tayo, pwede na siguro. Diba? Mga maedad na tayo, wala na tayong kiliti. Ang gaspang na ng balat mo, di ba? Pero kung makinis pa yan, may dating pa yan. Tama na sa akin, anak, kamay, mano, konting tapik, konting akbay, kung talagang namiss ko tong kapatid na to eh. Tama na yung 1 seconds. Huwag naman 10 minutes nakakabay ko rin sa kanya. Na-miss kita, 10 minutes mo na siyang akbay. Ano natin? May kausap ba ako? May limit kasi may kuryente. Amen. Next, 2 Corinthians 10 verse 3 to 5. For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but of divine power. Ang digmaan po natin ay hindi sa flesh. So we have divine power to destroy what? Strongholds. Kailangan natin i-destroy yung strongholds. Paano mo siya i-destroy? Diba? Flesh to flesh ba? Ang labanan ba natin? Harapan hindi. We destroy arguments. We destroy opinion against the knowledge of God. Diba? Ayun ang pangontra natin. Yung kaisipan kay Kristo, and we take every thought captive. Binibiyag natin yung ating pag-iisip para sumunod tayo kay Kristo. At ito po ang ginagawa natin. Nakikinig tayo ng Word of God kasi binibiyag natin yung ating pag-iisip. Hindi natin hinahayaan, sige Satan, kunin mo na to. Binibigay natin, magiging stronghold yan. So ang ginagawa natin bilang Kristiyano, binibihag natin yung ating pag-iisip para sumunod kay Kristo. Amen po ba? Kaya mahalaga po yung discipleship. Mahalaga yung may nagme-mentor. Kasi pag walang nagme-mentor, walang magtuturo, walang magkokorek sa atin, bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh. At ganun ang mundo. Wala na pakialamanan. Bahala ka na sa buhay mo. Magpakasasa ka na dyan. Kaya dapat meron tayong church. Meron tayong mentor. Meron tayong pastor. May kausap ako. Lustful mind, suicidal mind, closed mind, or minsan ngayon, baka you are preoccupied mind. So dapat dyan, sinusurrender natin lahat sa Diyos. Ang hirap kasi niya, baka magkaroon ka ng suicidal mind. Wala ka na makausap eh. Hindi nyo alam ang problema ko. Mauuwi ka sa suicidal mind. Tama? O baka ngayon, gutom na ako, pastor. OT ka na po. Tama?
You are preoccupied mind. Ayan, nasumasumura na ako. Sige po. Last. Number 3 is, I must focus on my mind on right things. Tatlong bagay kanina. We must feed our mind with truth. We must free our mind with toxic thoughts or polluted thoughts or destructive thoughts. And now we must focus. Sabihin nyo nga, focus. Saan tayo mag-focus? Sa right things. Ano to? Think about Jesus. Sabihin nyo nga, think about Jesus. Yan. So, ang isipin, ang right things po, dapat ang tingin natin, ang mindset natin, nakatuon tayo, fix your eyes on Jesus. The author and perfecter of our faith. Sabi ng Hebrews, consider Him. Isipin natin si Jesus. Consider Jesus who endured from sinners such hostility against Himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. Isipin daw natin si Jesus kung paano siya nagpakahirap para sa i-endure yung kanyang pasakit para sa mga kasalanan natin para hindi tayo manghinawa. Baka pagod na tayo sa buhay natin. Nakapokus tayo sa problema, pero si Jesus, saan siya nakapokus? Hindi sa cellphone, ha? Hindi sa... Diba nakapokus si Jesus? Saan daw? Sa tao. Tiniis niya yung hirap. Hindi siya napanghinaan ng loob. So dapat tayo ganun din. Huwag tayong panghinaan ng loob. So anuman sitwasyon ang nararanasan nyo o nilalakaran po natin ngayon. Think about Jesus. Consider Him. Amen? At tayo po, anuman sitwasyon mo ngayon, kung iisipin mo si Jesus, yung salitang, what would Jesus do? Kung siya yung nasa sitwasyon mo ngayon, nasa sapatos mo ngayon, ano kayang gagawin ni Jesus? Parehas ba ng ginagawa mo ngayon? Kung si Jesus ang nasa katayuan mo ngayon, nagpalit kayo ng sitwasyon, eto rin kaya ang gagawin niya o iba. Isipin mo kung anong gagawin ni Jesus. Pag si Jesus ba tinutokso, bibigay? Hindi ba't i-review niya kaagad yan at lalayo? Palalayasin ng demonyo. Hindi niya papapasukin. Think about Jesus. Amen. Kung lagi mong nasa isip si Jesus, sasabihin ko sa iyo, hindi ka magkakasala. Gagawin kaya ni Jesus itong ginagawa ko? Ba't ka gumagawa ng kasalanan? Kasi hindi mo iniisip si Jesus. Pangalawa, think about others. Madalas ang kasalanan natin, kasi laging sarili na lang natin iniisip. Pero sabi ni Pablo, let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Huwag lang sarili mo ang titignan mo. Bakit ako ganito? Bakit ako ganyan? Bakit sila meron? Ako wala. Teka lang, huwag mong tignan ng sarili mo. Tignan mo rin yung iba. Siguro ba't ka kinat? Ba't sila nagmamadali? Baka may emergency siguro. Kasi kung ikaw kinat ka ng driver, sino inisip mo? Sarili mo. Grabe to hahabol ka, gaganti ka ngayon, kakatring kita. Pero kung iisipin mo, may problema siguro sila. Hayaan mo na. Ba? 90 minute rule, 90 seconds rule, 60 seconds rule, bago ka mag-react, tahimik ka lang. Hayaan mo lang. Sooner, mawawala na yung galit mo. Amen. Diba, mga nanay, mga anak, kung ang mga anak natin, pasakit, talagang sumasagot sa atin. Apply natin yung 90 seconds rule. Huwag kang kumibo, hinga. Hinga lang, di ba? After 90 seconds, kalma. Sabi mo nga, kalma. Yeah, kalma-kalma rin pag may time. Ganun lang yun. Ganun ang buhay. Nangyayari talaga yan. Okay? At pangatlo, think about eternity. Samahan na po ako ng pogi nating manunugtog. Isipin si Jesus, isipin ng iba, isipin din natin ang, sabihin nyo nga, eternity. Yan, dapat ang pag-iisip natin pang langit. Langit ang aking nadarama kapag kapiling ka. We are not perfect. Dito po sa simbahan, sa pamilya natin, we are not perfect.
Pero we must think of eternity. Colossians 3:2. Your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. Isipin daw natin hindi yung bagay na panlupa. Kasi ang bagay na panlupa, pansamantala lang yan. Kung lagi mo mindset, linggo-linggo, gusto mo pera. Gusto mo trabaho. Lagi na lang mindset mo, basketball. Walang masama sa basketball. Tuloy nyo yan. Maganda po yan. Di ba, Michael? Tuloy nyo ang basketball. Pero wag naman natin i-compromise ang lahat para lang basketball. Di ba? TV. Maganda rin ang TV, pero wag naman laging TV. Focus on things eternal. May kausap. Yung pagpatin niyo po sa simbahan, kino-congratulate ko po kayo. Kasi pwede naman kayo maglaba, pwede magpahinga, maki-birthday, maki-pesta, pero you choose to be here because you think about of eternity. Amen? You think about of God's calling. You think about God's purpose. Inisip mo yung vision ni Lord hindi lang yung bisyo mo. Wag lang sa bisyo ka tumingin. Sa bisyo mo, tignan mo yung vision ni Lord para sa'yo. Hindi man maganda yung nakaraan mo, pero still, there's the vision of God na merong gustong ipagawa si Lord sa'yo. Sa bawat isa sa atin, hinuhulma tayo ni Lord. Kaya minsan nararanasan natin hindi perfect, hindi ka agad maganda, kasi gusto niyang baguhin yung mindset natin, bagay yung ating circumstance. Amen po ba? Amen? Patapos na po ako, I just want to share this verse. Philippians 4:8. Finally, brothers, mga kapatid, panghuling habilin, sabi ni Paul sa mga Pilipos, whatever is true, whatever is honorable, kagalang-galang, whatever is just, matuwid, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there's anything excellence, kapuri-puri, is there anything praiseworthy, ang ganda, think about such things. Kapatid, kung meron laman ng isip mo, eto dapat ang maging laman. Yes, pangit ang news, pangit ang balita, pero still, you choose to think what is noble, what is true. This is an honorable thing to do. This is the right thing to do. Kung ano ang commendable, huwag natin isipin yung mga pangit na news, pangit na balita. Isipin natin yung commendable. Yung excellence. Anything to be praiseworthy. Lord, thank you. Lord, salamat. Yung mga negative, hayaan mo na yan. Negative talaga yan eh. We must think and focus about such things. Amen po ba? Gusto mo maayos ang mindset mo? Gusto mo maayos ang buhay mo? Ayusin natin ang mindset po natin. Kung ang demonyo maraming binabalik sa'yo, kita mo na, bumabalik ka na naman sa dati. Kita mo na, hindi ka magtatagal. Huwag mong pakinggan ang demonyo. Pakinggan mo yung salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa atin, anak, I forgive you. Anak, I love you. Anak, I save you. Kaya ang declaration po ng ating bibig dapat, I am forgiven. I am saved. I am loved. I am a child of God. Anak ako ng Diyos. Amen po ba? Ano man bulong ng Diablo, huwag mong pakinggan. Ang pakinggan mo yung bulong ng ating Panginoong Jesus. Tayo po tayong lahat. Pakita mo nga yung nasa huli. Ang ganda. Watch your words. Watch your thoughts. Hindi yata nagkasya, no? Basahin ko na lang. Watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become your actions. Watch your actions, they become your habit. Watch your habits, they become your character. Watch your character kasi it will be your destiny. Pero in short, watch your thoughts, it will become your destiny. Why? Your life is shaped by your thought patterns. Amen po ba? Ayan yung patterns, oh. Ayan yung process. Kung sa utak pa lang, sa mindset pa lang, talo na tayo.
Paano tayo magtatagumpay sa totoong laban? Kaya ngayon pala, church, Sogsim family, sa lahat po na nanonood sa amin, sa atin, ipanalo po natin ang ating mindset sa Panginoon. Let's take every thought captive. Ibihag natin. Ay, mali ito pag-iisip na to. Kunin mo yung mali. I-surrender mo sa paanan ng Panginoon. Lord, mali yung mindset. Sinusuko ko sa iyo, Lord, mali ito. Lahat ng toxic na papasok sa isip natin, lahat ng suggestion ni Satan, take every thought, every thought captive, and make it obedient to Christ. Kapag ang gano'n ang mindset natin, marirealign ang buhay natin kasi na-realign ang ating pag-iisip. Amen po ba? Can we give God a clap of praise? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sogsim family, napakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon. Nais ng Diyos na baguhin ang ating buhay, pero lahat ng iyon ay magsisimula sa pagbabago ng ating isip. Sa oras mong ito, let us surrender our thoughts to God. Panginoon, sinusuko po namin, God, ang lahat, God, ng amin, nagdaan sa aming isip. Masama, mga pangit, mabuti man, Panginoon. Lord, we surrendered all to you. Panginoon, nais po namin mabago ang aming mga buhay. Nais po namin mabago ang aming mga sitwasyon. God, sa oras pong ito, we ask for your help. Help us, O God, to fix our minds to you, O God. Help us, O God, to realign our hearts, realign our thoughts, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Makabalik kami, itama mo kami, Panginoon, ng iyong salita. Itama mo kami, Panginoon, ng iyong nababasa po namin sa Biblia, O Diyos. Panginoon, hayaan mo, Lord, matuto kami sumunod, matuto kami magpakumbaba at magsabit, Panginoon. Sinasabit namin, God, ang aming puso, ang aming buong pag-iisip. Sa iyo, Panginoon, all the glory and praises. In Jesus' name,